Isang ordinaryong apartment sa Vaisha Village, Hong Kong ang naging sentro ng isang nakakabiglang investigasyon. Sa unang tingin, mukhang pangkaraniwan lang ang lugar. May computer, may mga laruan ng bata at tila isang tahimik na tahanan. Pero sa likod ng mga pinto, natuklasan ng mga otoridad ang isang serye ng misteryosong pagkawala at karumal-dumal na krimen. Dalawang batang babaeng parehong nawawala sa parehong buwan at isang ama ng tahanan na may madilim na lihim na konektado sa tinatawag niyang Five Ghost Revenge. Paano sila napunta sa kanyang bahay? At bakit tila may sinasabi ang mga anino sa likod ng mga dingding ng Unit 278? Alamin natin ang katotohanan sa episode natin ngayong araw na ito. Noong ika-4 ng Disyembre taong 2002, nakatanggap ng ulat ang pulisya ng Yuen Long sa Hong Kong tungkol sa pagkawala ng isang batang babae. 11 taong gulang si Chun Nok Wan at huling nakita siya bandang alas 6 ng gabi. Ayon sa kanyang pamilya, sinabi ni Chun Nok Wan na lalabas lang siya sandali upang bumili ng mga idol photo cards. Ito ay mga collectible na karaniwang may larawan ng mga sikat na artista sa harap at lyrics ng kanta sa likod. Sa panahong iyon, hindi pa uso ang social media kaya't ang mga tagahanga ay umaasa sa mga poster at cards na ito upang masilayan ang kanilang iniidolo. Napakamura lamang ng mga ito. Nasa 15 cents kada piraso, kaya't madali itong mabili ng mga kabataan na nais magkaroon ng larawan ng kanilang mga iniidolo. Tulad ng marami sa kanyang edad, malaking tagahanga sinukuan ng sikat na pop group na Twins. Ayon sa ulat, posible raw na may bagong labas na yes cards ang Twins noong araw na iyon, kaya't matapos makumpleto ang kanyang takdang aralin, nagpaalam si Nukwan na lalabas sandali at nangakong babalik siya pagkalipas lamang ng kalahating oras. Alas 6:30 ng gabi nang siya ay umalis mula sa kanilang bahay sa Southwood District. Tungo siya sa Yes Station Store sa ikalawang palapag ng Long Plaza. Hindi nila alam, ito na pala ang huling pagkakataon na magkikita siya ng kanyang pamilya. Bagamat hindi tukoy sa record kung saang eksaktong bahagi ng Southwood Street nakatira si Nukwan, ipinapakita sa Google Maps na mula sa pinakadulong bahagi ng Southwood Road hanggang sa Long Plaza ay may 9 minutong lakad. Kung bibilangin na bata si Nukwan at mas mabagal siyang maglakad, aabutin siya ng humigit kumulang 18 minuto. Kung umalis siya ng alas 6:30, malamang ay nakarating siya sa plaza bandang alas 6:48. Dahil nangako siyang babalik ng alas 7, may 12 minuto siyang bumili ng cards at 18 minuto upang makabalik. Ngunit lumipas ang oras. Alas 10 na ng gabi at halos lahat ng tindahan sa Long Plaza ay sarado na. Ngunit wala pa ring nakakauwi kay Nukwan. Nabahala ang kanyang pamilya. Agad silang nagtungo sa Long Police Station na matatagpuan sa tapat lamang ng plaza, umaasang baka makikita nila si Nukwan habang nasa daan. Nang wala silang makita, wala na silang ibang magagawa kundi maghain ng opisyal na ulat ng pagkawala. Maaaring isipin ng ilan na dahil ilang oras pa lamang ang lumilipas, hindi ito agad na seseryosohin ng pulisya dahil sa maling paniniwala na kailangang maghintay ng 48 oras bago mag-report. Ngunit taliwas ito. Kapag may matibay na hinalang may nawawala at hindi matagpuan sa sariling pagsisikap, marapat lamang na agad ipagbigay alam ito sa mga otoridad. Pagkatanggap ng ulat, nakita ng pulisya na may kakaibang detalye sa kaso, kaya't agad itong ini-assign sa Criminal Investigation Department. Ayon sa pamilya ni Nukwan, responsable itong bata at may mabuting relasyon sa kanila. Upang mas maunawaan ang kanyang social connections, kinuha ng mga investigador ang kanilang computer para siyasatin kung may nakausap ba siya online na posibleng mapanganib. Kinabukasan, bumisita ang pulisya sa kanilang paaralan upang magsagawa ng masusing pagtatanong sa kanyang mga kaklase at guro. Inilarawan si Nukwan bilang masayahin, masipag na kaklase, at aktibo sa mga extracurricular activities. Base sa mga pahayag, pansamantala munang isinantabi ng pulisya ang posibilidad na siya ay tumakas o nasangkot sa kung sinong mapanganib na tao. 2 araw makalipas ang pagkawala ni Nukwan, nagpakalat ng mga missing persons notice sa paligid ng Long Plaza ang mga otoridad. Sinaliksik din nila ang CCTV footage ng plaza at mga kalapit na lugar.
At sa footage ng Yes Station Store number 236 sa ikalawang palapag ng plaza, nakita nga si Nukwan bandang alas 7:30 ng gabi. Nakuhanan siyang bumibili ng ilang school supplies at Yes cards at pagkatapos ay umalis mula sa tindahan. Ngunit sa kabila ng malawakang pagsusuri sa mga CCTV ng buong lugar, wala nang ibang bakas si Nukwan. Para bang naglaho na lamang siya nang walang iniiwang bakas. Habang ang mga araw ay naging linggo, nanatiling tahimik ang kaso. Walang bagong impormasyon at walang bagong lead. Bunga nito, nagsimulang mag-alala ang mga residente ng Yuanlong. Ayaw na nilang palabasin ang kanilang mga anak ng mag-isa. Gaano man kaabala ang mga magulang, sinisigurado nilang sila mismo ang maghahatid at magsusundo sa kanilang mga anak mula sa paaralan. 14 na araw matapos mawala si Nukwan, ika-18 ng Disyembre taong 2002, bumalik ang mga investigador sa Yuanlong Plaza. Kasama nila ang isang batang babae na kapareho ng tangkad at pangangatawan ni Nukwan. Binihisa nila ito ng parehong damit na suot ng biktima noong araw ng kanyang pagkawala at kinunan ng reenactment video para ipalabas sa isang police program na umaasang may makakakilala o makakapansin ng mahalagang detalye. Ngunit isang araw matapos isagawa ang reenactment, bandang alas 9 ng gabi noong ika-11 ng Disyembre taong 2002, muling nakatanggap ng tawag ang pulisya. Isa na namang batang babae ang inireport na nawawala at mula rin siya sa Yuenlong. Sa pagkakataong ito, ang nawawala ay si Yan Puishan, 10 taong gulang at estudyante ng Buddhist Wingyan Primary School. Karaniwan, hinahatid siya ng kanyang ama tuwing papasok, ngunit pauwi ay mag-isa na lamang siyang umuwi. Noong araw na iyon, inaasahan siyang darating sa tamang oras, ngunit pagsapit ng alas 7 ng gabi, wala pa rin siya. Akala ng kanyang pamilya ay baka nagpaiwan siya sa paaralan para tapusin ang kanyang takdang aralin, kaya tumawag sila sa paaralan. Ngunit ayon sa faculty, ilang oras na rin siyang nakaalis. Lalo silang nabahala, lalo na't sariwa pa ang balita ng pagkawala ni Chen Nukwan. Naghintay pa sila ng 2 oras, ngunit hindi pa rin umuwi si Puishan. Sa puntong iyon, hindi na sila nakatiis at agad na nag-report sa pulisya. Sa pagtanggap ng kaso, napansin agad ng mga investigador ang pagkakatulad sa pagkawala ni Chen Nukwan at Puishan. Dahil dito, naging mas alerto ang buong puwersa. Inimbestigahan nila ang mga nakasanayang gawin ni Puishan, gaya ng kanyang mga galaw at paboritong puntahan. Sa pamamagitan ng mga panayam sa kanyang pamilya at mga kaklase, napag-alaman na madalas bumisita si Puishan sa dinosaur playground sa Hapiek Plaza. Agad nila itong pinuntahan at sinuri ang mga CCTV footage, ngunit walang bakas ng bata roon. Pinalawak nila ang saklaw ng pagsusuri at dito, natagpuan nila ang isang mahalagang footage. Makikitang sumakay si Puishan sa isang minibus kasama ang isang hindi pa nakikilalang lalaki noong araw na siya ay mawala. Ang nasabing minibus ay Route 39 na umalis mula sa Fungching Road Terminus malapit sa kanyang paaralan. Ang rutang ito ay dumadaan sa Yuenlong Plaza at sa ilang mga nayon sa kahabaan ng Kung Road gaya ng Matin Village, Tinlo Village, Taitong Village at Baisha Village. Agad na kinausap ng mga otoridad ang driver ng minibus na nakaduty noong araw na iyon. Ngunit sa kasamaang palad, hindi rin niya maalala kung saan bumaba ang bata at wala rin siyang matandaan na nakita niyang sumakay si Puishan. Bagamat tila may potensyal ang lead na ito, naging hamon para sa mga investigador ang lawak ng ruta ng minibus. Marami itong bus stop at napakaraming posibleng puntahan. Kaya't nanatiling bukas ang tanong, magkaugnay nga ba ang dalawang misteryosong pagkawala? Habang iniimbestigahan ng mga otoridad ang dalawang kasong pagkawala ng mga bata, bigla silang nabaling sa isa na namang nakakagulat na insidente. Isang alitang pampamilya na inuulat noong ika-20 ng Disyembre taong 2002, isang araw lamang matapos mawala si Puishan. Isang babae ang tumawag sa pulisya at inireklamo ang kanyang bayaw na si Tang Yongqiang. Ayon sa kanya, tumawag si Tang at sinasabi na matagal nang wala ang kanyang asawa sa bahay, na halos 1 buwan na at pinababayaan siya at ang kanilang 3 anak. Galit na galit si Tang at nagbabanta na pasasabugin ang mga tangke ng gas sa kanilang bahay upang tapusin ang sariling buhay, kasama ang kanyang 3 anak. Ayon sa kanya, kung gusto pa ng kanyang asawa na makita ang kanilang mga anak sa huling pagkakataon, dapat siyang umuwi kaagad.
Hindi na ito ang unang beses na nakatanggap ng ganitong banta ang babae mula kay Tang. Noong ika-1 ng Disyembre, iniwan ng asawa ni Tang na si Fan Laosang ang kanilang tahanan. Makalipas lamang ang 4 na araw, noong ika-5 ng Disyembre, tumawag muli si Tang sa kanyang hipag at muling pinilit na pauwiin ang kanyang asawa. Kasabay nito ang pananakot na gagawa siya ng isang bagay na maaaring maglagay sa panganib sa lahat kung hindi siya pakikinggan. Sa mga panahong iyon, naawa pa raw ang babae kay Tang. Nakita niya ito bilang isang ama na hirap alagaan ang 3 bata ng mag-isa. Sa kanyang pananaw, may pagkukulang din ang kanyang kapatid dahil tila iniwan nito ang kanilang pamilya. Dahil dito, nagpasiya siyang puntahan si Tang sa bahay nito sa Baisha Village, hindi lang para damayan ito, kundi para na rin tingnan ang lagay ng mga bata at sana'y mapakalma ang damdamin ng kanyang bayaw. Sa pag-uusap nila, sinabi ni Tang na kung hindi uuwi ang kanyang asawa bago sumapit ang kanyang kaarawan sa ika-24 ng Disyembre, ay hindi na ito kailanman magkakaroon ng pagkakataon na makita silang muli. Walang nagawa ang babae noon kundi subukang pakalmahin si Tang at iwanan muna siya ng kaunting espasyo. Pagkalabas ng bahay, agad niyang sinabihan si Fan Laosang tungkol sa banta ni Tang. Pinakiusapan niya ang kanyang kapatid na umuwi, ngunit nanatiling malamig ang tugon ni Laosang. Naniniwala siyang pawang pananakot lamang ito ni Tang para mapilitan siyang bumalik at hindi naman daw nito kayang gawin talaga ang kanyang sinasabi. 15 araw ang lumipas. Sa araw ng mismong ulat sa pulisya, muling narinig ng babae kay Tang na itutuloy na raw nito ang kanyang plano sa araw ding iyon. Sa takot na baka magkatotoo ang lahat, agad siyang humingi ng tulong sa mga otoridad. Nang marinig ng pulisya ang sumbong, itinuring nila ito bilang napakabigat na sitwasyon. Hindi lamang ito tungkol sa isang pamilya, kundi sa 4 na buhay na maaaring mawala. Bukod pa rito, ang banta ng pagsabog ng gas ay maaaring magdulot ng isang malaking sakuna sa mga karatig bahay, lalo na't nasa loob sila ng isang masikip at mataong lugar sa nayon. Hindi na nila alam kung totoo ba ang banta o hindi, sa halip ay agad na kumilos ang mga otoridad. Maraming pulis ang ipinadala sa lugar. Dahil may sangkot na materyales na maaaring sumabog, naka-standby na rin ang mga bombero. Naroon din ang mga paramedic para magbigay ng agarang lunas kung kinakailangan. Pagdating ng mga pulis sa bahay ni Tang sa Baisha Village sa kahabaan ng Kung Road sa Yuenlong, napansin nilang nakasara ang lahat ng bintana gamit ang makakapal na kahoy. Nakaamoy rin sila ng gas mula sa loob, patunay na hindi basta pananakot ang ginawa ni Tang kundi seryoso ito sa binabalak. Agad nilang kinordonan ang lugar at ginawang command post ang isang kalapit na unit. Habang pinapalibutan ng mga tauhan ang gusali, sumilip si Tang mula sa isang maliit na siwang ng bintana at doon siya nagsimulang sumigaw. Sinabi niyang kung hindi agad dadalhin sa kanya si Fan Laosang, tatapusin niya ang kanyang sariling buhay kasama ng kanyang 3 anak. Hindi ito binaliwala ng mga pulis. Kitang-kita sa eksena na pinaghandaan ni Tang ang lahat. Selyado ang buong bahay, may mga tangke ng gas at handa na ang lahat para sa isang marahas na desisyon. Dahil dito, agad nilang pinatawag ang isang bihasang negosyador. Unang hakbang ng negosyador ay kausapin si Tang at sabihin kinokontak na nila si Laosang. Pinakiusapan siyang pakalmahin ang sarili at huwag munang gagawa ng padalos-dalos na hakbang. Ngunit hindi natinag si Tang. Iginiit niyang si Laosang lang ang gusto niyang kausapin. Sinubukan din ng pulisya na ipaabot ang boses ng kanyang biyanan, pati na rin ang kanyang hipag na may malapit na ugnayan sa kanya. Ngunit iisa lamang ang naging sagot ni Tang. Huli na ang lahat. Kailangan niya raw makita si Laosang at kailangan ngayon na. Base sa mga palitang ito, napansin ng negosyador na unti-unti nang nawawala ang katinuan ni Tang. Nakatuon na lamang siya sa iisang layunin, ang wakasan ang buhay nilang mag-aama sa harap mismo ng kanyang asawa. Alam ng mga pulis na hindi nila maaaring ipakita si Laosang kay Tang at baka ito pa ang maging mitsa ng kapahamakan. Ang tanging opsyon nila ay patagalin ang usapan at humanap ng tiempo para maisalba ang mga bata. Habang lumilipas ang bawat minuto, unti-unting nabubuo sa isip ng mga otoridad ang aktwal na sitwasyon sa loob. Gumuhit sila ng isang plano para sa posibleng pagsagip. Ngunit napakadelikado ng sitwasyon. Puno ng gas ang bahay at sinarado pa ito gamit ng kahoy. Kahit isang maliit na spark lang, maaaring magdulot ito ng malawakang pagsabog.
Kailangang maayos ang koordinasyon ng mga pulis at bumbero. Dalawang palapag ang bahay at naririnig ng mga tauhan si Tang at ang mga bata sa itaas. Upang makarating sila, kailangan muna nilang gibain ang pintuan, akyatin ang hagdan, at iyon ang pinakakritikal. Dahil kahit ilang segundo lang ang pagkaantala, sapat na iyon para maisakatuparan ni Tang ang kanyang balak. Ngunit wala nang ibang opsyon ang mga pulis. Ang bawat segundong lumilipas ay napakataas ng posibilidad na gagawa si Tang ng hindi inaasahan. Sa gitna ng tensyon, bigla silang nakarinig ng malakas na kalabog mula sa loob. Pinaghinalaan nilang pinalo na nitang ang mga tangki ng gas gamit ang martilyo. Sa isang saradong lugar na puno ng gas, sapat na ang maliit na spark para magliyab ang buong bahay. Napagpasihan ng scene commander na hindi na sila maaaring maghintay pa. Agad niyang iniutos ang agarang paglusob. Sa isang sabayang kilos, sinira ng mga pulis at bumbero ang pangunahing pintuan. Mabilis na pumasok ang mga espesyal na tauhan na may suot na protective gear. Ngunit si Tang na nasa itaas ay agad na napansin ang kanilang pagdating at sa isang iglap, pinailaw niya ang lighter. Isang click ang narinig at kasunod nito ay isang malakas na pagsabog na sumabog sa mga bintana. Maya-maya, narinig ang pag-iyak ng mga bata. Malinaw na sila ay buhay pa. Sa pagsiklab ng apoy dulot ng gas, nabalot ng init ang buong bahay. Nasunog ang balat ng mga bata habang sila ay sumisigaw sa takot. Ngunit ang kanilang sigaw ay isang palatandaan na may pag-asa pa na sila ay buhay. Agad na umakyat ang mga pulis upang pigilan si Tang habang ang mga bumbero ay nagsimulang apulahin ang apoy. Sa kabutiang palad, agad nilang napigil si Tang. Bagamat nagtamo ng iba't ibang antas ng paso ang mga bata, nanatili silang ulirat. Kaagad silang ginamot ng mga paramedic at isinugod sa ospital. Noong una, inakala ng mga pulis na tapos na ang insidente. Ngunit sa kanilang masusing pagsisiyasat sa lugar, natagpuan nila sa wakas ang ebidensyang matagal na nilang hinahanap. Bagamat nailigtas na si Natang at ang kanyang mga anak, kapos sila apat na nagtamo ng mga sugat. At dahil malinaw na may intensyon si Tang na tapusin ang buhay ng kanyang mga anak, kinakailangang tipunin ng mga investigador ang lahat ng ebidensyang makikita sa mismong lugar ng insidente. Sa unang tingin, normal lamang ang itsura ng apartment. Sa unang palapag, may nakalagay na computer sa sala. Mahalaga itong banggitin dahil noong 2002, hindi pa karaniwang gamit ang home computer tulad ngayon. Noon, kapag mayroon kang computer sa bahay mo, kadalasang pinupuntahan ito ng mga kaibigan para makipaglaro ng mga computer games. Sa itaas na palapag naman ay matatagpuan ang mga kama at mga aparador at ito ang nagsisilbi nilang tulugan. Sa ikalawang palapag din natagpuan ng mga pulis ang dalawang tangke ng gas na inihanda ni Tang. Agad na kinumpiska ng mga pulisya ang mga ito. Sa una, walang kakaibang napansin sa bahay. Pero nagbago ang lahat nang buksan ng mga bombero ang isang aparador at tumambad sa kanila ang isang nakakagimbal na tanawin. Katawan ng isang batang babae na nakabalot sa bedsheet at nakagapos ng pulang nylon rope. Nang alisin ang bedsheet, natuklasan nilang si Puishan ito, ang batang naiulat na nawawala isang araw pa lamang ang nakalilipas. Suot pa rin niya ang pulang sports shirt na suot niya noong siya ay huling nakita. Lubos na naguluhan ang mga pulis kung bakit nandoon si Puishan at kung paano nauugnay ang sinasabing away pamilya sa kaso ng dalawang batang nawawala. Dahil sa mga pangyayaring ito, nagsimula rin silang magtanong. Posible kayang naroon din si Nukwan, ang unang batang nawala? Kung totoo ito, maaaring mas matagal nang umiikot ang misteryong ito kaysa sa inaakala nila. Agad nilang sinuyod ang buong apartment pero wala silang nakita ni anumang bakas ni Nukwan. Kaya lumipat sila sa pag-iimbestiga sa labas ng bahay at natuklasan nilang bukod sa unit kung saan niya ikinulong ang kanyang mga anak, umuupa rin si Tang ng isang maliit na bahay batong nasa tapat lamang ng kanyang tirahan. Sa stone house na ito, natagpuan nila ang school bag at sapatos ni Nukwan, gayon din ang ilang twins photo cards. Nakakita rin sila ng bag na pinag-ubusan ng semento. Dahil parehong nawawala si Nukwan at Puishan sa loob ng parehong buwan at parehong lugar, pinaghinalaan ng pulisya na pinatay rin si Nukwan at ibinaon ang katawan sa semento. Pinalawak nila ang paghanap sa paligid ng bahay, kabilang na ang mga paligid na may palumpong. Pero dahil 6:00 na ng gabi nang nailigtas si Tang at ang kanyang mga anak,
at maaga nang lumulubog ang araw tuwing Disyembre, ipinagliban muna nila ang pagsisiyasat at ipinagpatuloy kinabukasan. Kinabukasan, nakatuon ang pulisya sa mga lugar na may sariwang semento at tama nga ang kanilang hinala. Natagpuan nila ang isang manhole sa loob ng apartment na natatakpan ng mga kahoy at sinelyuhan ng semento at may nakapatong pang washing machine. Sinimula ng mga pulis ang pagbabakbak sa semento sa kahoy. Nang mabuksan na ang manhole, sumingaw ang napakabahong amoy. Sa loob nito, nakita nila ang isang batang babae na may mahabang buhok na palutang-lutang sa maruming tubig sa imburnal. Halos hindi na makilala ang katawan dahil sobrang namamaga ito at kinakailangan pang sumailalim sa DNA testing. Sa pamamagitan ng relos na nakita sa katawan at ng DNA analysis, nakumpirma nilang sinukwan nga ito, ang batang unang nawawala noong ika-4 ng Disyembre. Nang marinig ng mga magulang ni Nukwan ang balita habang naghihintay sa lugar, agad silang napahagulgol. Paano nauwi sa bahay ni Tang ang dalawang batang ito? At bakit nila sinapit ang ganitong karumal-dumal na sinapit? Sumama ba sila ng kusa o sila ay dinukot? Lumabas sa investigasyon na noong ika-4 ng Disyembre, habang bumibili si Nukwan ng twins photo card sa Yes Station sa Yuenlong Plaza, nakita niya si Tang na may hawak na maraming photo cards, kabilang na ang mga cards na matagal na niyang hinahanap. Nilapitan ni Nukwan si Tang at tinanong kung maaaring bilhin ang ilan sa mga ito. Ngunit dahil nakita ni Tang na kahoy ni Chan Nukwan ang kanyang asawa noong kabataan nito, inalok niya ang mga cards ng libre. Tuwang-tuwa si Nukwan sa mga libreng cards. Sinabi naman ni Tang na may mas marami pa siyang photocard album sa bahay at pwede itong silipin ng bata kung gusto niya. Dahil nakita ni Chan Nukwan na kasama ni Tang ang tatlo niyang anak, hindi siya nakaramdam ng panganib. Kaya nang matapos ang kanyang pamimili, sumakay silang lahat ng taxi. Si Tang, ang tatlo niyang anak at si Nukwan papunta sa bahay sa Baisha Village. Sa bahay ni Tang, habang si Nukwan ay abala sa pagtingin ng photocard sa ibaba, umakyat si Tang upang tawagan ang kanyang asawa na si Lausang at pilitin itong umuwi. Nang tumanggi ang kanyang asawa, bigla siyang nagalit at ibinuhos ang kanyang galit kay Nukwan. Dito na niya pinatay ang bata. Ito ang paliwanag kung bakit walang makitang bakas ni Nukwan matapos siyang makita sa plaza. Ang tanong, bakit naman sumakay si Puishan sa minibus kasama si Tang noong ika-11 ng Disyembre kung saan huling nakita siyang buhay? Lumabas sa investigasyon na kilala pala ni Puishan si Tang ng halos 1 buwan bago mangyari ang insidente. Madalas dalhin ni Tang ang kanyang mga anak sa park sa Wingping Village kung saan nakatira si Puishan. Habang naglalaro si Puishan sa parke, nilapitan siya ni Tang kasama ang kanyang mga anak at doon sila nagkakilala. Mula noon, nakikipaglaro si Puishan sa mga anak ni Tang. Nagkapalitan pa sila ng cellphone number at nangakong magkikita upang maglaro. At totoo nga, muling inimbitahan ni Tang si Puishan sa isang paglalakwatsa at pumayag naman ito. Madalas silang maglaro sa parke, pumunta sa dinosaur playground sa Hapyek Plaza at sa kalaunan ay napabisita na rin si Puishan sa bahay ni Tang sa Baisha Village. Noong ika-11 ng Disyembre taong 2002, muling bumisita si Puishan sa bahay ni Tang. Nandoon siya sa ibaba, naglalaro kasama ang mga bata at gumagamit ng computer. Pero habang naglalaro sila, biglang naalala ni Tang ang kanyang pagkabigo sa asawa. Tinawag niya si Puishan sa itaas at doon siya ay pinatay sa pamamagitan ng pagsakal gamit ang unan. Noong una, inakala pa ni Puishan na nagbibiro lamang si Tang pero nang maramdaman niyang totoo ang nangyayari, pilit siyang lumaban hanggang sa mawalan siya ng malay. Matapos patayin ang dalawang bata, isinagawa pa ni Tang ang karumal-dumal na paglapastangan sa kanilang mga bangkay. Paanong nakaya niyang gawa ng ganitong kalupitan ang dalawang inosenteng bata na may edad 10 at 11? Upang maunawaan natin ito, kailangang silipin natin ang pinagmulan ng pagkatao ni Tang. Ayon kay Tang, siya raw ay 37 taong gulang. Ginamit natin ang salitang raw dahil si Tang ay ipinanganak sa Taiwan, lumaki sa Vietnam, at kalaunan ay nagtangkang pumasok ng ilegal sa Estados Unidos. Sa pagtatangkang ito, nahuli siya ng mga otoridad sa katubigan ng Hong Kong. Doon siya pansamantalang ikinulong sa isang refugee camp hanggang sa pahintulutan siyang manirahan sa Hong Kong. Dahil dito, ang kanyang sinabing edad ay hindi napatunayan at tanging siya lamang ang nagsabi nito. Habang nasa Hong Kong,
Ilang beses nang nasangkot si Tang sa mga krimen tulad ng pangingikil, pagtakas sa pag-aresto at pagkidnap. 2 beses na rin siyang nagpakasal. Ang pangalawa niyang asawa na si Lausang ay una niyang nakilala sa Yongping Village noong ito ay 10 taong gulang pa lamang. Sa kabila ng katotohanang may una ng asawa at anak si Tang noon, nagpakita siya ng interes kay Lausang at dito nagsimula ang paghubog niya sa bata para sa isang romantikong relasyon. Sa murang edad, nagsimula na sila ng kanilang ugnayan. Pagdating ni Lausang sa edad na 14, pinatira na siya ni Tang sa kanyang tahanan. Habang tinatamasa ni Tang ang kanilang iligal na relasyon, hindi na kinaya ng kanyang unang asawa ang sitwasyon kaya't iniwan siya nito kasama ang kanilang anak. Naghintay si Tang hanggang sa umabot si Lausang sa legal na edad at noong ito ay 18 taong gulang na, pinakasalan niya ito ng pormal. Nagkaroon sila ng 3 anak. Ngunit hindi nagtagal ang masaya nilang pagsasama. Kasabay ng pagdating ng mga anak ay ang pagbigat ng gastusin sa bahay. Dahil si Tang ay panay racket lang ang hanap buhay, hirap silang magkaroon ng pera. Dahil dito, kinailangan ni Lausang na magtrabaho upang masuportahan ang pamilya. Ngunit dahil kulang siya sa edukasyon at wala ring sapat na kasanayan, ang natagpuan niyang trabaho ay bilang hostess sa isang karaoke bar sa Mongkok. Sa trabaho niyang iyon, unti-unting nabuksan ang isipan ni Lausang. Mula pagkabata, si Tang lamang ang kilala niyang mundo, ngunit ngayon ay nauunawaan niyang hindi dapat doon lamang umiikot ang kanyang buhay, hindi lamang sa Yuenlong o sa Baisha Village. Dito niya nakilala ang isang bagong kasintahan at diretsyang sinabi kay Tang na lilipat na siya sa piling ng lalaking ito. Paminsan-minsan ay umuwi pa rin siya sa bahay ng kanyang ina sa Wingping Village, ngunit bihirang bisitain ang mga anak nila ni Tang sa Baisha Village. Hindi matanggap ni Tang ang pagbabagong ito kay Lausang. Mula sa pagiging masunurin ay bigla na lamang siyang lumayo. Dahil dito, hindi na alam ni Tang kung ano ang kanyang gagawin. Sa desperasyon, humingi siya ng tulong sa Social Welfare Department. Matapos ang insidente, kinumpirma ng nooy director ng Social Welfare na si Miss Lam Ching Yuet na noong ika-11 ng Oktubre, tinawagan nila si Tang upang ayusin ang isang family meeting kasama ang 5 miyembro ng pamilya. Layunin nito na ma-assess at ma-monitor ang problema sa relasyon ni Tang at Lausang. Subalit, tumanggi si Tang sa kanilang alok na tulong. Ang simpleng alitan sa pamilya ay humantong sa trahedya ng idamay ni Tang ang 2 inosenteng bata. Ayon kay Tang, natutunan daw niya ang isang sekretong Thai black magic ritual. Nang matuklasan niya ang pagtataksil ni Lausang, nagpasiya siyang gamitin ito bilang paghihiganti. Ang kanyang paghihiganti ay hindi lamang tungkol sa pagputol ng ugnayan ni Lausang sa kanilang mga anak, kundi nais niya itong pahirapan habang buhay. Plano raw niyang isagawa ang tinatawag niyang Five Ghost Revenge Ritual. Ayon kay Tang, ang ritual na ito ay nangangailangan ng 5 kaluluwang may kaugnayan sa kanya sa dugo. Ang mga kaluluwang ito raw ay magiging mga espiritong mananakot kay Lausang. Ngunit 3 lamang ang anak niyang may dugong kaugnay sa kanya. Kulang pa siya ng 2. Dahil dito, napag-isipan niyang isama si Nukwan at Puishan. Subalit dahil hindi niya naman tunay na kaano-ano ang 2 bata, gumawa siya ng kasuklam-suklam na hakbang. Gumawa siya ng maling ugnayan sa pagitan nila para masabing may dugong kaugnay ang mga batang ito sa kanya. Siyempre, iyan ay ayon lamang sa salaysay ni Tang. Kung totoo man ang motibo niyang paghihiganti kay Lausang o isa lamang iyong palusot para bigyang katwiran ang kanyang marahas at mapang-abusong mga gawain, siya lamang ang nakakaalam. Noong ika-25 ng Pebrero taong 2004, tuluyan ng sinampahan ng kaso si Tang. Siya ay kinasuhan ng 2 bilang ng pagpatay sa mga batang sinanukwan at puwisyan at 1 bilang ng tangkang pagpatay sa sarili niyang 3 anak. Sa harap ng mga kasong ito, inamin lamang ni Tang ang pagpatay, ngunit mariing itinanggi ang mga immoral na gawain laban sa 2 bata. Iginiit niyang inosente siya at nagalit pa sa mga paratang. Tinangka ng kanyang abogado na gamitin ang insanity plea upang maiwasan ni Tang ang parusang kaakibat ng kasong pagpatay. Giit ng depensa, si Tang daw ay dumaranas ng matinding depresyon at na-trigger lamang matapos ang mainit na usapan nila ng kanyang asawa sa telepono. Ngunit ayon sa mga psychiatric expert, kahit pa malalim ang depresyon, hindi ito dahilan upang tuluyang mawalan ng rasyonal na kontrol at umabot sa pagpatay. Dagdag pa ng prosekusyon,
Ilang ulit nang inilarawan ni Tang ang plano niyang Five Ghost Revenge matapos ang insidente. Patunay na ito ay planado at hindi bunga ng isang biglaang emosyon. Sa huli, napatunayang guilty si Tang sa dalawang kaso ng pagpatay at hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong, dagdag pa ang 8 taon para sa tangkang pagpatay. Nakakabahala rin ang mga ulat mula sa mga residente. Madalas daw silang makarinig ng mga batang tumatawa mula sa Unit 278 sa Baisha Village. May ilan pa raw nakakakita ng mga figura ng bata sa paligid ng bahay, ngunit bigla na lang itong nawawala kapag nilapitan. Hindi malinaw kung ito ay bunga lamang ng trauma ng mga residente o tunay na kababalaghan. Matapos ang insidente, matagal na bakante ang bahay. Hanggang sa mga nakaraang taon, nang ito ay paupahan ng may-ari sa isang mongheng Buddhist kapalit ng 5 taon na libreng renta. Mula nang manirahan doon ang monghe, unti-unting nawala ang mga kakaibang tunog at pangyayari. Samantala, sa loob ng bilangguan, ilang mga kapwa-preso ni Tang ang nagsasabing madalas daw itong nagsasalita tungkol sa mga kababalaghan. Ayon sa kanya, binabagabag pa rin daw siya ng mga batang babae. Ngunit kung totoo man ito o isa lamang bunga ng kanyang konsensya, si Tang na lamang ang nakakaalam. Ang kasong ito ay nagsisilbing babala at paalala sa kahalagahan ng kaligtasan ng mga bata sa makabagong panahon. Isa itong trahedyang hindi lang basta krimen, kundi paalala kung gaano katuso at mapanganib ang mga taong marunong manlinlang ng bata. Itinuturo sa atin ng kasong ito na ang edukasyon ukol sa personal na kaligtasan ng mga bata ay dapat patuloy, masinsinan at malinaw. Kailangang matutong kilalanin ng mga bata ang mga posibleng panganib kahit pa ang mga taong ito ay mukhang mabait o palakaibigan. Sa huli, hinatulan si Tang Yongqiang ng 2 habang buhay na pagkakakulong bukod pa sa 8 taong karagdagang sintensya. Pero sa kabila ng hatol, nananatili ang bukas na tanong. Sa palagay mo, sapat ba ang parusang ito para kay Tang Yongqiang? Ibahagi ang iyong opinyon sa comment section sa ibaba. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayong muli sa mga susunod naming video.